Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agima Testing. Bago pala nga muna ako dumako doon sa ipapakita ko sa inyong video ng testingan, ay may gusto lang ako sa inyong ipakita kasi medyo na iintriga ako sa antingerong ito. Doon kasi sa nakaraang video na in-upload ko sa aking channel ay merong isang nag-comment at ang pangalan nito ay si Kanole. At ito nga yung screenshot ng comment niya. Actually napakasimple lang ng comment niya dun sa aking video. Pero ang nakakapagtaka rito ay maraming nag-reply doon sa comment niya na yon na alam ko na humahanga dito kay Kanole. Napansin ko rin mga ka-horror na yung mga comment dito kay Kanole ay puro papuri at walang pangit na sinabi patungkol sa kanya. At meron din akong isang nabasa rito na ito palang si Kanole ay meron pang isang YouTube channel na ang pangalan ay Commander JH. At na-curious ako kaya pinuntahan ko yung YouTube channel niya na ito. Kumbaga binisita ko yung bahay niya at nakita ko na malaki-laki na rin pala ang bahay ni Idol Kanole. Meron na rin siyang halos 200,000 subscribers at napansin ko na ang kanyang mga content ay puro horror stories at patungkol sa mga agimat at anting-anting. Ilan pa sa napansin ko na reply doon sa comment sa video ko ni Kanole ay may mga iilan dito na nagsasabing i-video na raw ni Kanole ang kanyang mga testingan at nang makita raw ng marami kung gaano ka-legit at kagaling si Kanole pagdating sa pag-aanting. Ibig sabihin lang nito ay merong mga iilang nakasaksi na ng testingan ni Kanole. Kaya ang iba ay sinasabing i-video niya na ang kanyang testingan at i-upload sa YouTube. Actually, naghanap ako ng testingan niya. Baka ako may naligaw dito sa YouTube or sa Facebook. Kaso wala akong nakita kahit isa. Pero ganun pa man ay kahanga-hanga itong si Kanole. Bakit kamo? Kasi ibig sabihin lang nito na hindi porke meron kang inilabas na mga video ng testingan na legit ay makakakuha ka ng respeto ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Kasi ito tulad ni Kanole na wala namang video na ina-upload ng kanyang mga testingan, talagang marami ang believe sa kanya o bumibilib sa kanya. At yun nga, sinasabi na ilabas ng araw ni Kanole ang kanyang testingan para masaksihan ng iba ang kanyang galing. Kaya isa lang ang masasabi ko kay Kanole. Saludo ako sa iyo, sir. So mga ka-horror, tara at bumalik na tayo sa ating main event na kung saan ang ating video ipapakita ay patungkol sa Agima Testing. Bali ang ipapakita ko sa inyong video mga ka-horror ay patungkol sa testingan ng dalawang agimat na kung saan ay magkahalintulad ang pag-testing na ginagawa nila. So bakit ko ba nasabi na magkahalintulad ang ginagamit na estilo ng pag-testing ng dalawang antingerong ito? Kasi ang ginagamit nila sa pag-testing ng agimat ay airgun. Yung isa, ang target niya ay isang baso na may tubig, tapos yung agimat ay nakalagay doon sa loob ng baso. At yung isa naman ay gumagamit siya ng bote ng mineral water. At meron ding laman na tubig, tsaka nandun din yung agimat niya sa loob. So ano pa hinihintay natin mga ka-horror? Tara at panoorin natin ang video ng kanilang mga testingan. Bali ang unang video na ipapakita ko sa inyo mga ka-horror ay nagmula sa bansang Indonesia. Dito ay ang testing nila ay isang uri ng bato na kung tawagin ay batu akik, na ito ay nakakabit sa isang singsing. So ang testingan nila ay
Meron siyang isang baso, ilalagay nila yung singsing doon at may tubig. Tapos yan, tatargetin. So yan, makikita nyo mga ka-horror. Yan oh. So dun sa unang tinesting mga ka-horror, makikita nyo na nabasag yung baso. So ganun lang yung takbuhan ng testingan nila mga ka-horror, ano. At pagka nabasag, lilinisin nila yung mismong pinaglalagyan at saka sasalangan nila ng bago. So yan, kung nakita nyo sa video, sinalangan na. Tapos yung baril na ginagamit nila rito parang di-pump, yan oh. Pinapump niya mismo, hindi yung tulad nung ginagamit sa atin o ni Idol Ismatak Inatak na dihangin. At yun nga mga ka-horror, ano, tatargetin na ulit. At yun mga ka-horror, nakita nyo, ano, hindi nabasag yung baso o hindi nagkaroon ng crack o kahit anumang damage doon sa baso. So pagka ganyan, ang ibig sabihin ay may bisa yung bato na nakakabit sa singsing. Actually yung ganitong testingan sa lugar nila ay naging pangkaraniwan na lang, at minsan nga ay meron pang paligsahan patungkol dito na kung saan parang tournament na mag-e-entry ka ng mga gamit mo at parang matira matibay, ganon ang labanan. So ayan, ano, tinitingnan nila yung gamit nung nagpa-testing. So ibig sabihin approved, may visa ito. At ngayon naman ay dumako tayo sa video ng testingan ni Idol Ismatak Inatak. Kung makikita nyo ay halos talagang kasing halintulad ito ng testingan ng unang video. Maliban sa ang gagamitin niya rito na puputukan ay isang mineral water. Actually mas makuna to mga ka-horror kasi plastic to eh. Yung kanina bote, talagang mababasag yon. Pero ito plastic. So ang patunay rito sa testingan ni Idol Ismatak Inatak ay puputukan niya yung mineral water. At kung mabutas yung mineral water, ibig sabihin walang bisa yung agimat. At kung yung bote naman ng mineral water ay hindi magkaroon ng kahit anong damage, ibig sabihin ay mabisa ang tetestingin niyang gamit. Bali yung gamit na tetestingin niya rito ay isang mutyang bato. So ayan mga ka-horror, ipapakita muna na kung gaano kalakas yung airgun na gagamitin nila. Ito ay actually disabog. So sa unang testing wala munang nakalagay na mutyang bato. At mapapansin nyo mga ka-horror, ano, na ayan, oh, may mga tagas talaga yung bote ng mineral water. Ayan, daming butas, ano, kasi nga yung ginamit na airgun is disabog. So mamayang konti ipapakita naman ni Idol Ismatak Inatak na ang pagkakaiba kapag ka ito ay nilagyan niya na nung mutyang bato. So tingnan natin mga ka-horror. Malalagay natin. At sa puntuhan na ito ipapakita ni Idol Ismatak Inatak yung ilalagay niyang gamit doon sa loob ng bote ng mineral water. So yan yung mutyang bato, no. Tapos yan yung gagamitin na bote ng mineral water. Ganon din, merong lamang tubig. Tapos ilalagay yung kanyang gamit at tatargetin din. Same na baril ang gagamitin, yung airgun na disabog. So tingnan natin yung pagkakaiba mga ka-horror. Dito nga ay makikita natin o mapapansin natin yung kasama o yung assistant ni Idol Ismatak Inatak na nilalagyan na ng bala yung airgun na disabog. Ayan, oh. So kitang kita nyo naman mga ka-horror, talagang inilagay dun sa basyo. At ilang sandali pa nga ay puputukan na niya ito. So panoorin natin mga ka-horror. So ready na mga ka-horror at testingin na. So yun mga ka-horror, ano, pinutukan. Nakita nyo naman, nabuwal pa nga yung bote. Tingnan natin kung ano nangyari. Aba, walang tama. Mahusay din talaga tong agimat ni Idol Ismatak Inatak. Tanggalin naman natin yung ano, hindi nabutas.
So yun mga ka-horror, at pinapakita nga ni Idol Ismatak Inatak na talagang walang damage yung bote ng mineral water. At dito nga ay tetestingan niya to ulit. Kumbaga puputukan ulit ito ng parehas na barel yung disabog na airgun. Bali sa pagkakataon na ito ay tatanggi yung agimat na mutyang bato. At tingnan natin kung ano ang mangyayari mga ka-horror. So yun nga mga ka-horror, tatanggalin niya muna yung bato ron sa mineral water. Kumbaga isinalin niya muna yung laman. At para maalis niya yung mutyang bato, kasi tatapon yung tubig pagka kinuha niya lang yung mutyang bato. Ayan, at maya maya lang ay tetestingin niya ito at makikita nyo mga ka-horror kung ano ang mangyayari. So yun, tatanggalin na niya. Ayan, nakita niyo yung mutyang bato, no? So inalis niya na. Ayan, ibinalik ulit mga ka-horror yung tubig. Ibig sabihin parehas na bote ng mineral water ang babarilin niya. So antayin natin mga ka-horror kung ano ang mangyayari. Lagay natin po ngayon. Pakita mo yung bala. Yan yung bala. So same pa rin mga ka-horror, ipinakita na kinargahan ng bulitas yung basyo ng baril at ipinwesto na ni Idol Ismatak Inatak yung bote ng mineral water at ilang sandali pa ay puputokan na ito. So panoorin natin mga ka-horror. Ayan, naka-ready na. So yun mga ka-horror, tinamaan yung bote. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Aba, butas-butas mga ka-horror. So ibig sabihin lang nito ay talagang may bisa ang gamit na taglay o tanga ni Idol Ismatak Inatak. Kasi kung ikukumpara natin nung unang pinutukan nito na merong mutyang bato ay hindi na butas o walang damage yung bote. Pero ngayon ay nung tinanggal niya yung mutyang bato ay nagkabutas-butas yung bote nung pinutukan. Para kasi ang airgun po kasi ano yun. Ano sa tingin niya mga ka-horror? Alin sa dalawa ang mas kapanipaniwala ang bisa pagdating sa testingan ng agimat? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga kwento patungkol sa agimat testing. Maraming salamat po.